Magandang araw, Malacanang Press Corps. Good news! Ang Terra Solar Project ay opisyal ng pinakamalaking single integrated solar and battery storage facility sa mundo. Ito ay unang dinevelop at pinamunuan ng Solar Philippines Nueva Ecija Corporation o SPNEC ni Congressman Leandro Leviste. Ang proyektong ito ay naglalayo na makapag-supply ng kuryente sa mahigit 2.4 million na kabahayan at makabawas sa carbon emissions na aabot sa halos 4.3 million metric tons kada taon. Ang dating SPNEC ay pinangalanan ngayon na MGen Renewable Energy Holdings matapos na maibenta ang karamihan ng shares nito sa MGen. Niliwanag ng MGen na ang binili nila na shares ay hindi konektado sa Solar Philippines or rather Solar para sa Bayan Corporation na nabigyan ng prangkisa. Walang congressional franchise ang naibenta pabor sa MGen para sa proyektong ito. Ang nasabing proyekto na pinangunahan dati ng SPNEC ay naisakatuparan ng MGen at ilang investors ng mamuhunan ang mga ito sa Nueva Ecija at Bulacan. At ngayon ay makakapag-supply na ito ng kuryente sa milyon-milyon nating kababayan. Hindi ito ghost project dahil naitayo na ang proyekto nang naaayon sa batas. Ang pangarap noon ay realidad na ngayon. Sa groundbreaking nito noong November 2024 kung saan nakasama ng Pangulo si Senator Loren Legarda na nasabing champion ng green and environment issue sa Pilipinas, kasama ang opisyal at ilang empleyado ng Meralco sa pangunguna ni Chairman Manny Pangilinan at ilang partners sa private sector. Ay nabanggit ng Pangulo na ang landmark project na ito ay mailalagay ang Pilipinas sa mapa bilang bansang nangunguna sa renewable energy. Natupad ang vision ng proyektong ito at mapapakinabangan na ng sambayanang Pilipino. Sa kanyang mensahe sa inaugurasyon ng Terra Solar Phase 1, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto na patunay ng pagsisikap ng pamahalaan at pribadong sektor na palakasin ang seguridad at katatagan ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, halos tapos na ang Phase 1 ng proyekto na inaasahang magiging ganap na operational sa susunod na buwan, habang ang Phase 2 naman ay target na makumpleto sa pagsapit ng 2027. Sa oras na matapos ang proyekto, makakapagbigay ito ng hanggang 3,500 megawatts ng solar power at susuportahan ng malaking battery storage system. Inaasahan din itong lilikha ng malaking benepisyong pang-ekonomiya, kita ng mga lokal ng pamahalaan at suporta sa mga komunidad. Dagdag pa ng Pangulo na nananatiling mataas ang pagdepende ng bansa sa coal, kaya mahalagang palawakin ang paggamit ng renewable energy upang mabawasan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng pandaigdigang fuel at mapatatag ang supply ng kuryente. Patuloy ding isinusulong ng administrasyon ang mga pamumuhunan sa renewable energy. Mula 2022 hanggang 2026, daan-daang renewable energy contracts ang naaprubahan at inilunsad din ang 10-year Green Energy Auction Program upang madagdagan ang kapasidad ng renewable energy hanggang 2035. Target din ng pamahalaan na itaas sa humigit kumulang 40% ang bahagi ng renewable energy sa power mix ng bansa pagsapit ng 2040. Binanggit din ni Pangulo Marcos Jr. ang pagpapalawak ng energy storage capacity at ang modernisasyon ng transmission grid sa pamamagitan ng Smart and Green Grid plan upang mas mahusay na masuportahan ang paggamit ng malinis na enerhiya. Hinikayat din ng Pangulo ang lahat na ipagpatuloy ang ganitong kooperasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad upang makamit ang isang mas matatag, malinis at sapat na supply ng enerhiya para sa pag-unlad ng ekonomiya at mas maliwanag na kinabukasan ng mga Pilipino. It proves one point. We are for clean and green energy, but also world-class. The President has been very clear from the start. We need to have 35% by 2030 na renewable na siya, whether solar, wind, or kung hydro man. And this project gives us a big jump towards that objective. These kinds of projects will help our country reach its goals. This provides more affordable renewable energy for the Philippine market. Energy security, energy independence,
are two important hallmarks of the project. It's public-private partnership, support and encouragement by the President. We couldn't have done it without his endorsement. The government agencies, the local government units, and the host communities have been very cooperative in assisting the workers to complete. This M-Terra Solar project stands as one of the clearest expressions of that commitment. The phase 1 has already reached about 91% completion. Is expected to be fully commercially available by August of this year. As operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Indeed, the M-Terra Solar project is proof that the Philippines is capable not only of envisioning world-class infrastructure, but also delivering it. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix. Equally importantly, its impact will be felt in the daily lives of our people. Once again, congratulations to everyone who was involved in this grand project.